Nakabalik na rin si Jalen Green sa Phoenix Suns. Back-to-back game at back-to-back win para sa Suns na 3-game winning streak na sila ngayon. Si Green meron 12 points, 2 rebounds, 3 assists, 4 out of 11 mula sa field. Mukhang second unit muna si Green habang nagpapagaling pa at ibinabalik yung kondisyon. Problema din kasi ng Suns kung paano ilalagay si Jalen Green sa starting unit dahil kay Gillespie. Magiging shorter lineup kasi yung Suns kung sakaling ilalagay pa siya sa starting lineup. Naging playoff contender din ng Suns imbes na maging pababa dahil nung nawala yung dalawang star. Mukhang ito rin kasi yung sinabi dati ni Booker last season na parang mas better pa na wala siyang kasamang superstar na nasayang yung 2 or 3 season niya. Sumiksik sa top 6 ang Suns dahil natalo pa yung Minnesota kontra sa Jazz. Kinulang yung 38 points at 12 free throws ni Anthony Edwards. Ang Suns nasa kanila ang tiebreaker kontra Minnesota. 2-0 sila sa series. Ang kailangan na lang gawin ng Suns tumabla sa Minnesota kung sakali dahil laging -1 agad ang Minnesota kontra sa Phoenix Suns dahil sa tiebreaker. Yung Jazz laging panabla ngayong season, unpredictable eh. Yung mga winnable game dapat sa mga top 6 teams, hindi nagiging winnable. Siguro naman matatapos na yung rebuilding process ng Jazz dahil kay Keyonte George. Nag-i-emerge na bilang franchise player. Career high para kay George kontra Minnesota. 43 points, 3 rebounds at 6 assists. 23 points pa nun sa first half. Isa rin sa mga kasama sa top contender para sa Most Improved Player Award si Keyonte George. May average ngayong season na 24 points, 4 rebounds, almost 7 assists at 1 steal per game, 45 and 37%. Ang mga tinatalo pa naman ng Jazz yung tumatagilid sa standing. Katulad ngayon sa Minnesota na bumagsak ng top 6. Isang talo lang yon. Nasa 8 and 4 record ang Jazz kapag umiscore pa si Keyonte George ng 30 or more points. Yung Golden State naman tinambakan ng Toronto. Kung hindi pa rin gagalaw until trade deadline, mahihirapan sila kahit pa sa play-ins. Baka nga makalusot pa ang Blazers sa twice to beat advantage dahil importante pa rin naman yung top 8. Ngayon ko lang din naalala na meron palang Scoot Henderson pa yung Blazers na hindi pa nakakapaglaro. Lakas kasi ni Abdihan natabunan eh. Since September pa nagkaroon ng hamstring injury si Henderson, hindi pa rin nakakabalik sa lineup. Na base sa report, mag-iintay pa ng 2 linggo bago i-re-evaluate. Saktong-saktong tatapat nyo ng deadline. Yung Lakers buntikan pa eh. Buti na lang ang naging tema, pinalamang na gusto pang manalo. Naubusan sa dulo si Jamal Murray. 8 player lang din kasi ang pinalaro ng Denver. Yung Lakers, 10 player na injured pa yung isa. Sa first half, 71-57. Matinding depensa kasi yung Nuggets sa first half. Kaso, i-score din sila kaya talaga mauubusan. Pagpata kasi ng second half, 58 sa Lakers, 36 lang para dito sa Denver Nuggets. Halos 2 points lang ata si Jamal Murray nung second half. Triple-double naman si Luka. Meron 38 points, 13 rebounds, 10 assists, 2 steals, 11 out of 12 sa free throws. Quadruple-double pala. Si LeBron naman 19 points, 9 rebounds, 8 assists. Si DeAndre Ayton nahawa ata sa mga player ng Nuggets. Nagkaroon ng biglaang injury. Hindi na lumabas ng locker room ng second half. Tinamaan kasi yung mata ni Ayton. Si Marcus Smart naman nasa pulpa ni Aaron Gordon sa betlog. Ang hihilig nila ngayon sa itlog na pula. Si Ayton hindi pa alam kung makakalaro next game dahil sa nakuha niyang injury. Nagkataon pa kung kailan hectic ang schedule nila. Nasa top 5 pa naman ang Lakers ng standing. Kaagaw nila yung Minnesota at Suns. Kaso advance ng 2 games yung Minnesota at Suns kontra sa Lakers. Babalik naman ang Lakers sa Los Angeles sa susunod na araw para tapatan yung Clippers. Doon din expected ang return date ni Kawhi. 3 straight ng games na hindi nakakapaglaro si Kawhi dahil sa injury. Mukhang tinatamaan din ang load management ulit. May window kasi ang Clippers na makaangat sa standing dahil nasa striking distance yung number 8 mula nang mawala si Butler. Siya kasi yung second leading scorer ng Golden State. Ang Clippers naman virtually mas madali yung schedule nila kumpara sa ibang teams dahil medyo malaki yung agwat at hindi todo na lahat road games. Sa Lakers din nagsimulang umarangkada yung Clippers mula nung talunin nila last December. Si Austin Reeves naman i-re-evaluate na this week kung anong status ng kanyang injury. Wala namang sinabi si Reddy kung kailan ang eksaktong game na babalik si Reeves. Pero sinabi niya mid-road game series makakabalik si Austin Reeves sa Lakers. Key games din kasi yung Clippers at Lakers dahil sa division ranking. Pero kung this week i-re-evaluate si Austin Reeves, ang pinaka-estimated na pwede siyang makabalik ay yung Bulls games onward.
hanggang Wizards, Cavaliers, or Knicks.